Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan naman natin ngayon ang local election sa Davao City. Merong naipost dito 20 hours ago. Survey sa 2nd district ng Davao City. May tatlong distrito po ang Davao City. Ang 1st district, ang kandidato si Congressman Pulong Duterte, ang kalaban niya si Congresswoman Migs Duterte. Sa 2nd district, yung unang apo ni PRRD ang kandidato, anak ni Congressman Pulong Duterte. Correct me if I'm wrong, ha? Yun lang nabasa ko sa comment. Si Omar Duterte ang kandidato sa 2nd district of Davao. Ang mga kalaban niya is JB Garcia and Jen Monteclaros. Sa 3rd district naman, si Congressman Isidro Ungab, yung nagbulgar ng BICAM, blank item sa BICAM. Yung kalaban niya, nakalimutan ko na. So, ito po, mayroong resulta ng survey. It was conducted March 10 to 16. So, ito na po yung kasagsagan ng pag-aresto ng administrasyong ito kay PRRD at dinala sa the Netherlands. So, anong resulta? Yung pag-aresto ba nila kay PRRD nakatulong ba sa kandidatura ng kanyang pamilya sa Davao? Okay, ito. Grabe. Omar Duterte. Yan po ang picture ni Omar. Oh. Grabe, oh. Wapo. First grandson. Omar Duterte, 74.1%. JB Garcia, 16.4%. Jen Monteclaros, 2.6%. Ang layo ng lamang. And, ano sa tingin nyo? 1st district, wala akong nakita pa ang result ng survey, but I believe halos ganito rin. 3rd district, palagay ko ganito rin, lalo na sa mayoralty race. Okay? Alalahanin natin na kahit nasa Netherlands nakaditine ang Pangulong Duterte, siya pa rin ang kandidato pagka-mayor sa Davao. Hindi siya naalis. So, tuloy pa rin ang halalan sa Davao at lalong lumakas ang tsansa ng mga Duterte na mananalo sa local election sa Davao dahil itong ginawa nila. Okay? So, it's a blessing in disguise. Itong ginawa nila. Nagsalita si BP Sara, kahapon ba yung post niya na pinapasalamatan niya si Bongbong Marcos sa nangyari yung pag-aresto at pag-surrender kay PRRD sa Netherlands. Sabi ni BP Sara, nagkaroon na sila ng mahabang panahon na mag-usap mag-ama at nagkapatawaran. Nagkaroon na sila ng father and daughter relationship. Wow! So, ang BP Sara, hindi siya plastic. Kung anong nararamdaman niya, sinasabi niya. At sabi niya, nagpapasalamat ako kay Bongbong Marcos sa nangyaring ito. Kasi una daw, growing up, walang masyadong panahon, sina BP Sara at Mayor Duterte, kasi nga, puros busy ang mayor sa kanyang trabaho. Lalo na nung naging presidente, puros busy. Ngayon, dahil nakakulong, ang haba daw yung usapan nila, napapag-usapan ng pamilya. Kahit yung relasyon niya kay Kitty, sinabi rin niya na I have Jade, a sister. We now have a relationship. Ang ganda yung videos nilang dalawa ni Kitty sa
Netherlands na nagbibiroan. Binoking ni BP Sara yung tungkol sa boyfriend ni Kitty. Si Kitty naman tapik sa kanyang ate na ayoko, bulgar. So, kabaliktaran ang nangyayari dito sa Marcos. Nag-aaway na ang magkapatid, Senator Amy at Bongbong Marcos. Dahil sa ginawa nila ito kay Duterte. Ngayon, magsisimula na po ang Senate hearing. Kaabang-abang, ano ba? Tuloy ba ang plano ng Executive Department na hindi nila ipa-attend ang mga cabinet officials na invited? At kung tuloy na hindi mag-attend, anong gagawin ng Senado? Napakaganda ang stand ni Senate President Escudero na hindi pwedeng i-invoke yung executive privilege. Dapat mag-attend sila. So kung hindi mag-attend, anong mangyari? Yun na. Mapunta na sa site in contempt. Kaya tignan natin. Okay, magbasa lang tayo sa mga comments. Dito sa result ng survey ni Omar Duterte, Mary Ann Bugay Kaina, very proud family Duterte. LG Hagape, this just prove nga dili madala og ayuda mga taga Davao. Dili mapalit ang prinsipyo. Kung naay panghatag, dawat lang kay taxpayers money. Nice one, sabi ni Romeo Sungahil. Angel Siraspi, trust the bloodline. Jennifer Tanleon, yes, go, 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 Omar. I think, sa nabasa ko sa comments kapitan ngayon sa isang barangay si Omar. Kaya Cap Omar ang tawag sa kanya. No to JB, no more Garcia, left the group. Ipon na dito sa mga lapida. Paulo Ang, dili na ta mangita og problema. We learn our lesson the hard way. Never to BBM admin and its downline candidates. Straight Duterte line up ta all the way para hapsay o linaw. Okay. Ito, Alexiusa Meta Beta. I don't mind the political dynasty in the Philippines for as long as the kind of leadership is similar or at least close to his grandfather's political will. I'm fine with it. Ako rin. Bahalang political dynasty, basta style Duterte. Habang buhay sila ang mag-lead sa politika, okay lang. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagtangkilik sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa Tribong Talaandig sa Bukidnon. Ang sweldo sa channel na ito is tinutulong sa tribo. Namimigay tayo ng yero at pako para ma-repair ang sira-sirang bahay ng Tribong Talandig. Panoorin nyo ang video na ito. Mao na ni ang nahatag ni Auntie nga lansang o kana dayon si Agaw mo na ang nahatag sa ilaha nga lansang o mauna ni ang mga stock sa among balay nga lansang 5, 2, 3 o 2. O mauna na ang nahatag so karon magkuha sila og yero. Pumuna ni ang yero nga stock sa among balay so nagkuha na sila og yero. Duha ka pamilya ang nagkuha karon nga adlaw. Kilala, di makapangwala. Hoy, bata! Hoy! Nabanggaan. Siya ko bin ni masalaw mo kani. Sa duha ang tag-iyaan ay giusa ra og karga sa bao-bao. Kuya tibal kiti. Ugate.
Og karon mauna ni ang balay ni ante nga kuan na gid kaayo kanang bulsot na gyud. Mauna ni siya ang natagaan og gyero. Si ante. Wala na. Daghan gyud ang bulsot. Sakat na ni mo dia. Patay. Oo. So unsa ang imong maistorya nga natagaan na si Auntie Ogsen? Dili si Auntie kabalo magbisaya. So ikaw ang maistorya. Kung lain istorya nga. Oo. Una, salamat po sa Ginoo nga naitaw nga kapanghatag o kinsay tulog na to yung ilang mga balay. Oo. Ilabi na si mama, Oo. ilan man yung balay. Oo. Salamat yun sa tao nga may di kuhanan sa atong Ginoo. Oo. Tigiyahan sa ginawa o buhat. Oo. Kana karon nakaabot si Beresin Oo. ay makatuloy dito sa Oo. Hindi makalimot ang Oo. So bulsot na gyud kaayo ang balay ni Ante. sa Oo. Anaw nakita na gyud nga karon mag-atubili sila. Ay bulsot na gyud kaayo. salamat yun.